once again, ito tayo ngayon sa may Tondo. Ayan, Distrito 1. So ngayon, galing ho tayo dito sa may proyekto ni Kong Ernix Dionisio, o itong pagpapaganda ng Plaza Hernandez. Ngayon, bisitahin naman natin ang pagpapaganda ng Tondo Sports Complex. So dati ko na na-feature ito sa vlog ko na merong project si Kong Ernix na pinapagawa, na pinapaganda. Actually meron din isang project din na pinapagawa doon sa may ICT ba yun? I'm not sure may ICT ba ata yun. Tsaka meron din project dyan sa may bandang Pretil, yung harap mismo nung nasunog na market. So ayan, ito ta sa left side. Hi ma'am, ito ta sa left side ng simbahan ng Anthony Church. But now dito tayo sa may banda ng papuntang Moriones din. Kung diretsuin mo to, papuntang Moriones din. Itong proyekto dito, itong Tondo Sports Complex. So bisitahin natin, kamustahin natin kung ano nga ba ang sitwasyon rito, kung ilang percentage na ba ang nagagawa. So ayun, na nakita nyo, I don't know kung mapapayagan tayo, kasi sabi ko ito last time, paalam ako, pero di ko pa sure kung mapapayagan tayo dito ngayon kasi parang may ginagawa pa. So I hope na mapayagan tayo dito. So ayan, ang ating mga taga DPS again sa lungsod ng Manila. Hi! Ayan, so eto, papakita ko lang, babalik natin ng sunod to. Ito yung bagong Tondo Sports Complex. Ayan, dito na po sa may J. Nolasco Street corner and Zamora Street, Tondo, Manila. So another project po ni the working congressman Ernix Dionisio, ay ang ating pare Ernix Dionisio. So ayan, sa bagong Tondo. So soon to rise. Ayan, again, project po to ng DPWH, lungsod ng Manila. Kasama po dyan si Mayora Hani Lacon at saka si Vice Jules Servo. Ayan, medyo hindi maganda ang panahon rito ngayon sa may lungsod ng Manila. Medyo maulan-ulan ng konti. Nag-uulan-ulan ng konti. So ito makikita nyo. Ayan. So may school ho rito, nakalimutan ko na pangalan ng school. Ayan, Isabelo pala. Ito pala yung Isabelo Elementary School. Hi buddy, you know. Hi boss. Ayan, so dito tayo sa may harap ng Isabelo de los Reyes Elementary School. Ayan, so pasunod na natin pasukin to nang makapag-tour tayo ng maayos rito. So sa ngayon nakita nyo structural pa rin. Siguro nasa 70% na rin to ginagawa ko rito. So ayan, nakita nyo po sa labas. Ayan, dito mo sa labas muna tayo kasi wala pa tayong go signal at hindi pa ako nakapagpaalam na papasukin ko to. So I hope someday mapunta natin ang ginto and then napasok natin kung ano bang nangyayari dito. But for now, nasabi ko sa inyo, is around 70% po ng project na ginagawa ko rito. So after this, maglalakad-lakad tayo papunta ng Divisoria. So kung papunta ka ng Moriones, ayan, isang tumbling lang, Moriones na yan. Pagpunta ka rin sa kabilang side, ayan, punta ka doon, is going na po ng Divisoria. So ngayon po medyo nagkakaroon ng konting pag-ambon ng ating paligid dito sa may bandang area ng Nolasco. Ayan, si Boss sa DPS. So ayan, sana all doon. Ayan, so andar ba kayo kay Boss Egay, no? Ayan, so andar sa kay Boss Egay ata ng DPS area na to. So actually dyan na ang office ng DPS sa may kabilang side ng sa may Moriones area mismo. So but wait, lakad-lakad tayo. Naalala nyo ba noon na dito tayo nag-iikot kasama si Yayorme, si Commerce Dining, ayan, dito sa area na to nung time ng eleksyon, na nag-iikot-ikot tayo rito at nag-tour at nagparada tayo noon yung time ng election time. So I hope sana hindi na lumakas ang ulan, kasi siguradong mababasa ako nito pag talagang bumitaw to ang ulan na to. So yan sabi ko nga, diba, basta maganda ang hangarin ng isang opisyal ng gobyerno, talagang may nagagawa, kasi yung pera ng taong bayan napupunta sa tama, diba? Ganito simpleng proyekto lang pero malaking bagay ho yan sa tao. Hindi lang ho
isa, pero maraming ginagawa. At least maraming natutulungan, diba? So lakad-lakad tayo, punta tayo Divisoria. So kamustahin natin yung Divisoria, no? It's been a while hindi natin nabibisita yung Divisoria, no? So kamustahin natin at balitaan natin kung ayan, ito po yung simbahan. So ito po yung simbahan ng Santo Niño. So ikutin natin, so punta tayo ng Divisoria at kamustahin natin kung ano pong yung sitwasyon ng ating mga kababayan dito. Ipapakita ko sa inyo kung ano pong sitwasyon ng Divisoria sa ngayon. So let's go. So ayan, dito tayo sa may bangke na tayo dumaan. Ito naman po yung school ng Holy Child Catholic School. So ito, lakad tayo. Dito tayo dumaan sa bangketa mismo para makita natin yung sitwasyon kung ano pong kung maluwag ba ang Divisoria o bumalik na naman sa dati. So talagang papakita ko sa inyo kung ano nangyayari para at least hindi kayo na nabubulag sa mga sitwasyon nangyayari. Paano yung pagbabago dito sa lungsod na Manila pa rin sa pangunguna po ni Mayor Hani Lacuna dito po sa lungsod na ating laging inaabangan at tinatambayan. So dadaan naman tayo, walk tour. May pwede sa linis maluwag, nakakadaan ng tao. Hindi katulad ng dati pa na talagang hindi kang kadaan dito, talagang masikip talaga dito. Pero ngayon ayan, maintain pa rin yung kaluwagan ng daanan dito po sa area ng Divisoria. So wala pa tayo sa main papunta pa lang tayo ng proper mismo ng Divisoria. So ito, puntahan din natin itong Plaza Liga Pilipina. Actually may amoy dito, maamoy. Ito ang bantayog ng Liga Pilipina. So in short, Plaza Liga Pilipina. So may nag-iisang puno ng sampalok ko rito. Actually maliit lang to. Ayan, maliit lang to. Ayun o, mga chicks o, mga bebe. So ito maliit lang po to, kaso nga lang may mga basura ako nagkakalap to rito. Pero dito sa part na to medyo maayos naman, pero may mga amoy-amoy din akong na aamoy sa side na yan na konti. Baka siguro yung mga drainage. Minsan kasi ganun talagang nag-iipon yung amoy dahil sa dami ng mga establishment sa paligid. But now, ayan, nakita nyo, nakakadaan naman kayo rito, pero hindi ewan ko lang pag gabi kasi never ko pa na vlog to ng gabi. But ayan, pinapakita ko sa inyo ngayong baka sa iba natatanong ba't hindi ako dumadaan sa kalye. Try kong daanan tong eskinita, itong bangketa at mga eskinita mismo sa area na to para at least alam niyo ano po yung mga sitwasyon dito. So dito medyo lubid yung konti. Kasi marami din mga tinda, pero ito paano, passable naman, nadadaanan ng mga tao. So ito yung side na mismong patwalk ng tao. Malinis na yung fairness so that's good. So ayan, dito tayo sa may mismong main road going to Divisoria area na.
malinis in fairness gusto ko itong ganito. Diba? Naayos yung Divisoria. Laki talaga na pinagbago ng Divisoria. Makakapaglakad kayo dito ng maayos. Chill-chill ka maglakad dito eh. So, ito tinutumbok natin ngayon. Ito po yung papunta ng Ilaya Shopping Center. So, lakad-lakad lang, chill-chill lang. Malaman na lang. Pag ganitong oras po, dito po sa kahabaan ng Divisoria, wala po natitinda rito. Para sa hindi po nakakaalam, no? Wala ho natitinda rito, pinagbabawal ho rito na magbenta o magtinda po dito sa mismo sa may bangketa o kalsada. So, nakita nyo, gaano po kaluwag ang kalsada, ganito po yung kaluwagan ng kalsada dito pag ganitong oras. Pagdating po ng alas 5 o hanggang simula alas 6, may mga paninda na ho rito, mga tinatawag dito, mga gulay dito po sa side ito, mga karne, kahit ano po binibenta rito, kasi dito kami namimili nung tinatawag ito yung mga bituka noon nung nagbebenta pa kami ng barbecue dito po sa area ng Divisoria. So sa ngayon nakita nyo, di ba ang linis, maluwag, napakaganda tingnan. So ito yung sasabi ng iba na wala daw ginawa si Yorme Isko noon. So ayan, ito po yung ginawa ng ating former mayor Yorme Isko Moreno na paluwagin at pagandahin itong area ng Divisoria. At pinapatuloy po ito ni Mayor Hani at ni Vice Chair po yung sistema po rito sa area na to. So bakit? Ayan, siguro hindi naman bulag siguro no yung iba na marami sinasabi ang si Yorme daw, benta boy daw, binibenta daw itong Divisoria. Eh yun, there's a valid reason kung bakit ho nangyari ho yun. So sana naman wag kayong makinig lang sa isang question o isang komento o vlog ng isang tao na wala namang katibayan. Alamin muna kung anong totoong nangyari, alamin muna kung anong totoong sitwasyon bago mag-react, di ba? So ang dami kasing mga tao kasi na biglang ganito ganyan. Marami hong ginawa itong si Mayor na Yorme Isko Moreno na hindi na maganda, pero kung titingnan nyo po, there always a reason bakit nangyari yun at bakit ganun sistema. Kasi sino ba naman papayag na ang isang negosyo o ang isang property ng gobyerno, property ng taong bayan, ipinagkakakitaan lang ng mga individual na mga tao dito po sa may Divisoria. So syempre, dahil nga gobyerno ikaw, bakit yung gobyerno lang ang ay ibang tao lang ang makikinabang, pero yung tawag ito, yung gobyerno mismo hindi na kumikita. So there's a reason about it bakit kailangan gumawa ng ganong sistema. So anyway, nakita nyo po ngayon MTPB, ayan, naghihila po ng mga pedicab, tricycle, ayan, siguro mga walang permit o out of line. Talagang lagi naman nangyayari yan. Oh, boss! Pare! Pumuputi, pare! Saan kayo? Saan kayo? Yeah!